Bale, meron akong 6 na sobrang hinog na saging. Kaya ayoko masayang. So, kaya gagawa tayo ng banana cake. So, yung banana cake natin, mas masarap siya kapag hinog na hinog talaga siya. Kasi, yung tamis niya nandyan na sa mismong loob. As in, parang bulok na, diba? So, wag niyo itatapon yan kasi sayang din yan. Kala nyo hindi na siya okay, pero okay pa yan. Mas masarap siya sa banana cake, promise. And then, yan, babalatan din lang po natin siya kasi para i-mash po natin siya unti-unti. Ayan, ganyan ang itsura ng pagiging dark niya na hinog. So, kung meron kayong mabibili or meron kayong mga lumang saging dyan, pwede nyo siyang gawin kasi sayang naman kung itatapon nyo lang siya, diba? Mapapakinabangan nyo pa yan. At masarap po ang kalalabasan nitong recipe na to. Actually, ginawa ko po talaga tong video na to para sa aking mother. Shout out sa aking mother. So, ayan yung recipe ko. So, paulit-ulit ko kasi tinuro sa kanya. Lagi niya nakakalimutan. So, ito na yung video. Kahit ulit-ulitin mo na yung video mo yan. So, yan po yung mother ko. Ayan, pagka-mash po natin ng ating banana. So, pagka-mash po, diba? So, maganda dyan may konting buo-buo. Then, lagay po natin yung egg, yung 3 eggs. So, pwede siya ibitin or igawin nyo po yung katulad ng ginagawa ko sa video. So, pagkabitin po nyan, or ilagay nyo, diretso na lang po dyan. And lagay nyo po yung 1 TSP vanilla, 1 teaspoon vanilla. Next naman po natin ating dry ingredients. 345 grams all-purpose flour, 2 TSP baking soda, 1 TSP baking powder, and 1/2 teaspoon salt. And then after dyan, mas maganda talaga, hinihiwalay natin ang ating dry ingredients and then ang ating liquid ingredients. Yan, so after po dyan, nalagay po natin melted butter, 170 grams, and then ilagay natin dry sa ating liquid. And then, mix po natin siya gradually, dahan-dahan hanggang mahalo po silang lahat. After po natin yung mahalo, yan, bali, lalagay po natin yung ating milk, 180 ml po. So, after po natin ihalo yung milk natin, lalagay po natin ang ating brown sugar, 100 grams po, and then 2 tablespoon white sugar. Optional din po ito. Pwedeng alisin kasi kung sobrang tamis, pero sakto lang po yung tamis niyan. So, lalagay din po natin ang ating choco chips. So, lagay po natin dyan. Or kahit anong chocolate or nuts na gusto nyo ihalo. Actually, pag-ibiyan ko, may allergy siya sa nuts. So, kaya hindi ko siya nilagyan. Lagyan nyo din yung melted sa ating pan, sa lalagyan nyo para hindi siya dumikit. And then, pagkalagay niyan, wag nyo po siyang punuin agad. So, kailangan even po yung pagkakalagay sa taas. And itaktak mo. Yan, taktak mo siya kasi para pantay po siya. So, after din yan, pagkataktak mo, as in talagang siya, wag nyo pong puno-puno aapaw kasi. And then, next natin, yung isang lalagyan. Kahit ano naman lalagyan, kahit sa cup or cake siya or stainless, na pang oven. So, pwede nyo gamitin. So, huwag kalimutan ng itaktak, ha? And then, after po niyan, so, pag nasettle na, lagyan nyo po ulit siya ng chocolate chips sa taas or nuts, almond, walnuts, kahit ano pong gusto nyo ilagay na pang lagay nyo po. And then, next po, i-oven po natin, 170 Celsius. I-preheat nyo muna po yung oven. After i-preheat, ilagay nyo na po siya and then iset nyo po siya ng 55 minutes. So, set na po yan sa 55 minutes. Ayan, okay na. Test po natin ng stick or toothpick. Yan, so wala pong dumikit. Ibig sabihin, saktong-sakto ang luto natin. And then next, ito din po. Ito medyo hindi ata pantay ang aking init ng oven. Pero may sumama siya ng konti. Pero okay na sa akin dyan. Kasi ako naman kakain ng part na yan. So, yan po. Tapos na po ang ating banana cake. And then, pag ganyan yung lalagyan nyo, actually, pwede nyo po siyang ilabas sa, sa lalagyan. And then, ipahanginan nyo siya para mas maging even yung ating flavor. Pero dito ako nahirapan sa pabilog. Hindi ko alam kung paano baka masira. Kasi gusto ko maging perfect siya na triangle. Ayan, so ginat
ko siya, ang sarap. So, sobrang lambot. And then, matigas yung gilid, malambot yung gitna. Yan ang gusto kong banana cake. Yan, diba? Sobrang lambot niya. And then, tinikman ko din yan. Sobrang sarap. And then, ito, kinat ko siya ng triangle. Nilagay ko siya sa lalagyan para maganda ang pagbibigyan ko. So, siguro naman matutuwa ang mga pagbibigyan ko nito. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kahit na mahirap mag-voice. Pero I try na maggawa pa po ng ibang video, lalo na po sa aking mother, sa mga baking. Para hindi siya makalimutan, no? So, maraming salamat sa pagmanood. God bless. Sana na-enjoy niyo po ang aking recipe sa aking banana cake. Thank you so much. God bless.